Magandang gabi po sa inyo mga kaibigan, mga kapatid na nanonood via online ng Lifeline Prayer Service. Meron naman po tayong bagong matututunan sa gabing ito at ang pamagat po ay Peace Be With You. Yan. Ano ba yung real essence ng Peace Be With You? Ito ba yung nakagisnan po ba natin na sa mga katabi natin sa upuan sa church, sinasabi natin na peace be with you, o kaya kung meron po tayong mga nakaalit dati and then we want to reconcile with them, yung ba yung sinasabi natin peace be with you, tapos sabay ganun. Yan. Ang peace be with you mga kapatid ay matatagpuan po sa John chapter 20 verse 19. This happened few days after the Lord's resurrection. At malalaman po natin kung bakit ba ito i-associate natin sa ating prayer sa gabing ito. Sabi po sa verse 19, "Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled, for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, Peace be with you." Verse 20, when he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Yan. Dito po mga kapatid, makikita natin yung attitude po ng mga disciples, kasi they locked the door, they shut the doors of the room where they assembled. When he had said this, he showed them his hands after niya pong masabi na peace be with you. So, ito po yung dinala ko sa inyo mga kapatid sa gabi ito. Dahil meron po tayo dito na attitude na makikita ng mga disciples. Yes, they were disciples, but the fear was still in them. Alam niyo yung takot mga kapatid, wala akong pinipili yun kay mataas na tao, mababa. And then suddenly, Jesus came and stood in the midst and said unto them, Peace be with you. Yan. So, nandiyan na po yung word na peace be with you. And when he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Sabi po dito sa Isaiah 41 verse 10, Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Sinasabi ng Panginoon na wag daw po tayong matakot dahil ang Panginoon ay talagang nasa atin at hindi po tayo pababayaan. Yan. In the same way mga kapatid, nung binasa natin yung John chapter 20 verse 19 at saka 20, sabi ng Panginoon, the doors were locked, but then Jesus the Christ entered in despite they were all locked and they were all shut. And then makikita po natin yung surroundings that time. If we were going to put our feet in their position, in the disciples' position, makikita po natin yung fear sa kanila, yung takot sa kanila, which is just natural kasi nga po sa nangyari kay Jesus that time. Ang Panginoon biglang pumasok and then sinabi po sa kanya, Peace be with you. Dito po mga kapatid, nagpapakita sa verse na ito, yung kaibahan ng verse 19 and verse 20, wherein sa verse 19, number 1, the doors were shut. Nakasara po yung mga pinto, sinara ng mga disciples for fear of the Jews, kasi nga po few days after mamatay ang Lord and this after nun na resurrect siya, takot sa mga disciples, which is natural. Kung ilalagay po natin ating mga sarili sa panahong yon, and kung kasama natin yung mga disciples, it is natural na matakot po sila. So
Ibig sabihin, ang takot ay dumadating mga kapatid, kahit kaninong tao, kahit ano pa ang kanyang kalagayan, mataas na tao, mababang tao, or kaya sa panahon natin ngayon, no? Fear is just around the corner, no? Because of what's happening around us today. But then, mga kapatid, sa verse 20, makikita po natin yung relief ng mga disciples. Kasi sabi po sa verse 20, when he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. So, nung na-assured nila ang kanilang mga sarili na it was indeed the Lord Jesus Christ who stood in the midst of them, no fear nila was turned into gladness. So, ganyan din tayo mga kapatid. When fear comes in us, all we need to do is to pray. All we need to do is come to the Lord para magkaroon po tayo ng relief. Wala pong kaibahan tayo sa mga disciples noon at sa panahon ngayon. No? Sometimes fear just knocks on our door. So, ina-assure po tayo ng Panginoon na wag daw po tayong matakot dahil hindi niya po tayo pababayaan. Be not dismayed, for I am thy God. Kilalanin po natin ang Panginoon na siya nating pinaglilingkuran, na siya magpapalakas sa atin, na siya ang magtatanggol sa atin at hindi niya po tayo iiwanan. At ipinangako niya na tayo po ay kanyang tutulungan. And hindi lang tayo tutulungan ng Panginoon, itataas niya pa tayo. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. So, nakatangan po ang Panginoon sa atin. Kaya wag po tayo mga kapatid matakot kung ano man po yung mga nangyayari sa sanlibutan ngayon. And let's encourage ourselves with the words of God. Sabi ng Panginoon sa John 14 verse 27, peace I leave with you. Pagaya po ng sinabi niya doon sa disciples, di ba? Peace be with you. Sabi niya sa John chapter 14 verse 27, peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth give I unto you. So let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Yun. Actually, itong John chapter 14 verse 27, sinabi po ito ng Lord, no, sa mga disciples bago pa man siya pahirapan, bago pa siya namatay sa krus ng Kalbaryo. But then, mga kapatid, yung pagkalimot, siguro talaga natural na yun sa mga tao na madaling makalimot. Kasi ito sa John chapter 20 verse 19, bumalik, nandun pa rin yung takot nila, no, ng mga disciples dahil nga sa nangyari. Kahit mga kapatid, inabisuhan na sila ng Panginoon sa John chapter 14 na huwag silang matakot dahil ang kapayapaan ng Panginoon ay sumasa kanila at hindi sila iwanan ng Panginoon. But then, after nung mamatay ang Panginoon, nakita pa rin sa disciples yung takot, no, sa mga Jews. Kaya mga kapatid, biglang lumitaw ang Panginoon at inaliw sila. Nakita nyo mga kapatid sa verse 20, naging masaya yung mga disciples. Nagpapakita lamang yan na kailangan po natin ang Panginoon talaga, no, sa ating buhay. Kailangan nandyan lang siya dahil siya yung nagpapasaya po sa atin. Kaya mga kapatid, ngayong gabi ay kailangan po nating tanggalin yung mga negative sa atin, kung ano man po yun. Kailangan dumulog tayo sa Panginoon, hindi lang para sa ating mga pangangailangan, kundi para na rin malugod ang Panginoon sa atin dahil laging natin siyang inaasahan, laging siya yung ating sandigan. Yan. Sa mga ganyang actuations, God is well pleased mga kapatid, and He is being glorified. So, tayo po manalangin, and God bless you mga kapatid.
Panginoon, salamat po sa peace na pinagkakaloob mo sa amin sa tuwi-tuwi na. Lord, kailangan po natin ito, Panginoon, sa mga panahon ito, lalong-lalo na huwag mo po kaming pababayaan, Lord God. We rely ourselves, our lives unto you, Lord Jesus. At kung ano man po ang napapagawa mo sa amin, Panginoon, Lord God, nawa ito ay ma-fulfill namin to the utmost of our ability and through your help. Salamat po, Lord God, sa paggabay mo lagi sa amin at pagpalain mo po ang bawat isa na nanonood, nakikinig, Lord God, ng Lifeline Prayer Service via online. At abutin mo po, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Kung meron man sila, Panginoon, sakit, pagalingin mo po sila. Kung meron man pong salat sa financial, Lord, ipagkaloob mo po, Panginoon, dahil ikaw po ang Diyos na nagbibigay, Panginoon, at ikaw po ang Diyos na nakakakita ng aming mga pangangailangan. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming buhay at binabalik po namin ng may pag-iingat ang lahat, Panginoon, sa kanyang pangalang Jesus. We thank you and we glorify you. In Jesus' name, Amen.